Mabuhay at magandang araw sa inyong lahat na laging nakasubaybay sa ating programa. Isang maligayang buwan ng mga puso at syempre buwan din na kung saan punong-puno ng mga mahalaga at katangi-tanging okasyon para sa Pilipinas ang hatid namin sa inyo sa susunod na isang oras. Ako po si Carla Lizardo at ito ang report kay Boss. Bago tayo magtungo sa mga naganap sa loob at labas ng Palasyo ng Malacanang, balikan muna natin itong mga huling araw ng buwan ng Enero kung saan idinaos ang 51st International Eucharistic Congress sa Cebu City. Sa mahigit isang linggong kongreso, malaking okasyon ito para sa lahat ng mga kapatid nating Katoliko. Bukod sa libo-libong nakilahok, dumating rin sa bansa ang Vatican Representative or Papal Legate na si Cardinal Bo ng Myanmar. Para sa mga detalye, narito ang aming special report. Kilala ang Pilipinas sa buong mundo bilang isang bansang may malakas na paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Karamihan sa populasyon ng ating bansa ay binubuo ng mga Katoliko. Sa katunayan, Pilipinas ang sinasabing sentro ng Katolisismo sa buong Asya. Kaya naman, mapalad tayong mga Pilipino dahil ngayong taon, isang pambihirang pagkakataon ang ibinigay sa Pilipinas upang maging host country ng isang mahalagang kaganapan sa kasaysayan ng simbahang Katoliko, ang 51st International Eucharistic Congress. Marahil ay bago para sa atin ang International Eucharistic Congress. Ano nga ba ito? Ang kauna-unahang International Eucharistic Congress ay nagsimula pa noong 1881 sa bansang France bunga ng kung tawagi Eucharistic Apostolate ni Saint Peter Julian Eymard. Nag-isip sila na may pangangailangan na yung buong mundo ay magkaisa sa kanyang pagdiriwang, sa kanyang nanampalataya tungkol sa Eucharistia. No? So this is a Catholic event that celebrates the belief in the real presence of Jesus in the Eucharist. And since that time, it has taken place every 4 years in different parts of the world. Layon ng naturang kongres na pagkaisahin ng mga tao sa mundo upang ipaalala ang kahalagahan ng Eukarista sa buhay at misyon ng simbahang Katoliko. Ang Eucharist is always associated with the belief that Jesus is present in the consecrated bread that is blessed during the celebration of the Mass. It is a belief that dates back since the beginning of Christianity na yung panho na i-offer natin during the celebration of Mass para sa atin maging biyaya niyan Diyos because it will become for us the body and blood of Christ. Simula noon, ginaganap na ang Eucharistic Congress sa iba't ibang panig ng mundo kada 4 na taon. Mula Belgium, Israel, Amerika, Spain, at sa mga bansang buhay ang diwa ng Kristyanismo. Para sa Pilipinas, ito na ang pangalawang pagkakataong idinaos dito ang International Eucharistic Congress. Noong February 3 hanggang 7 ng taong 1937, ginanap ang Congress sa lungsod ng Maynila. Ito ay noong kapanahunan pa ni Pope Pius XI. Tinatayang ilang milyong tao rin ang dumalo sa nasabing pagtitipon sa Luneta. Makalipas ang 79 na taon, nagkaisa muli ang mga tao sa iba't ibang panig ng mundo upang ipadama ang kanilang pananampalataya. Sa pagkakataong ito, sa Cebu ginanap ang makasaysayang kaganapang ito. And now na mapunta na dito a second time sa Pilipinas at dito pa sa Cebu yung 51st International Eucharistic Congress. So basically, it is a social event, a social gathering that has reflections, conferences, devotional celebrations, and other cultural events that allows people to come together to strengthen their belief and to become witnesses of their belief in the Eucharist. Noong January 24 hanggang 31, nasaksihan ng buong mundo ang makabuluhang pagkakaisa ng mga Pilipino para sa pagpapalaganap ng Eukarista at mga aral ni Jesus. Dinaluhan ito ng humigit kumulang sa 15,000 pilgrims na nagmula pa sa iba't ibang panig ng mundo. Naging puno ang mga aktibidad ng IEC sa loob ng 5 araw. Isa na rito ang Theological Symposium na naging pre-Congress proper ng IEC. Sumentro ang nasabing symposium sa kahulugan ng Christian Virtue of Hope. Theological Conference is a preparatory kind of conference for helping a more deepened discussion, reflection, sharing
and even suggestions of very concrete, practical, pastoral responses to common concerns about the Eucharist and the different realities of the world that we have today. Matapos nito, nagsimula na ang 51st International Eucharistic Congress. Ginanap ang karamihan ng activities sa loob ng IEC Pavilion. Bawat umaga, nagkakaroon ng morning prayers, catechesis at testimonies mula sa mga ordinaryo at kilalang tao. Ilan sa mga nagsalita ay sina Reverend Father Timothy Radcliffe mula Oxford sa Amerika, Most Reverend Robert Barron, Auxiliary Bishop ng Los Angeles, California, at si His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle, ang Arsobispo ng Maynila. Sumentro lahat ang kaganapan ng Congress sa temang Christ in You, Our Hope of Glory. Ito ay pagpapalalim ng buhay ng Eucharistia. No? Kasi ang Eucharistia, sabi nga natin, the Holy Mass, ay hindi lamang isang seremonya, kundi dito tayo kumukuha ng buhay ni Jesus. Kaya habang pinagdiriwang, sana lumalim ang pagkilala kay Jesus. Ilan sa mga naging highlight ng naturang pagtitipon ay ang pagbisita ng representative ni Pope Francis o ang tinawag na Papal Legate na si Myanmar Archbishop Charles Mong Cardinal Bo. Pinangunahan din ng Papal Legate ang opening mass na ginanap sa Plaza Independencia sa Fort San Pedro kung saan libo-libong tao ang nakiisa at ginawang makabuluhan ang IEC sa bansa. Bukod dito, binisita rin ni Cardinal Bo ang dancing inmates ng Cebu kung saan hinandogan siya ng kanilang pamosong dance numbers. Sa kabuuan, naging matagumpay ang pagdaraos sa Pilipinas ng 51st International Eucharistic Congress. Lahat ng paghahanda at sakripisyo ng mga taong naging abala rito ay nagbunga. Ngunit higit sa mga preparasyong ito, marahil ang partisipasyon ng mga Pilipino at suporta ng bawat isa ay siyang nakadagdag upang ang 51st IEC sa ating bansa ay hindi malilimutan ng bawat tao sa buong mundo.
Welcome back dito sa Report kay Boss. Inaasahang mas pinalalim at mas makabuluhan ngayon ang pagkakaibigan ng Pilipinas at ng Japan sa naging pagbisita ni Emperor Akihito at Empress Michiko sa bansa kamakailan lang. Tunghayan natin ang aming espesyal na balita para sa state visit na yan. Simbolo ng bansa at pagkakaisa ng mga mamamayang Hapon. Ito ang pagkakakilanlan sa dalawang katangi-tanging individual na mapalad nating nasilayan sa kanilang makasaysayang pagbabalik sa bansa, sina Emperor Akihito at Empress Michiko ng Japan. Makalipas ang mahigit 5 dekada, buhat ng kanilang unang pagbisita sa Pilipinas, mainit na tinanggap ng mga Pilipino ang imperial couple sa kanilang 5-day state visit sa bansa. The main objective is to develop and strengthen friendship and amicable relations between the two countries. Our relationship between Japan and the Philippines is wonderful. And as you recall, the diplomatic relations was normalized in 1956. And then after that, so many efforts has been done to nurture the friendship and good cooperations between the two countries. Ngayong 2016, idinaraos ng Pilipinas at ng Hapon ang ika-60 anibersaryo ng diplomatic relations ng dalawang bansa. Ang mahabang kasaysayan ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan ay nagsimula pa noong 1889 nang magtayo ng consulate ang Imperial Japanese Government sa Maynila. Pansamantala itong nahinto sa pagputok ng revolusyon laban sa mga Espanyol at noong ikalawang digmaang pandaigdig. Formal na naitatag ang Philippines-Japan diplomatic relations noong July 23, 1956 sa pamamagitan ng Reparations Agreement between Japan and the Republic of the Philippines na isinulong ng Senado ng Pilipinas. Matatag na kaibigan at kaalyado ng bansang Pilipinas ang bansang Japan. Sa nakaraang 6 na dekada, simula ng magkaroon ng normalisasyon ng ugnayan ng dalawang bansa, makikita natin na lalong lumalakas pa ang ating pag-ugnayan sa kanila. November 1962, nang unang tumapak sa Pilipinas ang mag-asawa bilang Crown Prince at Crown Princess ng Chrysanthemum Throne. Sinalubong sila noon ni Pangulong Diosdado Macapagal at ginawaran ng Grand Collar of the Order of Sikatuna sa isang state banquet na ginanap sa palasyo ng Malacanang. Binisita rin noon ng imperial couple ang 93-year-old na dating Pangulong Emilio Aguinaldo sa kanyang tahanan sa Kawit, Cavite. Ang isa sa mahalagang layunin ng kanilang pagdalaw sa atin bukod sa pagpapalawig ng pagkakaibigan ay yung pagtaguyod ng mas maigting na pagkakaunawaan at pag-alam sa kanilang mga programang pangkapayapaan. Nagtungo sina Emperor Akihito at Empress Michiko sa mga World War II memorial sites tulad ng Libingan ng mga Bayani, kung saan nag-alay sila ng bulaklak para alalahanin ang mahigit 44,000 Pilipinong sundalong namatay sa nasabing digmaan. At sa Japanese Memorial Garden sa Caliraya, Laguna, sa isang mataimtim na seremonya, nakausap din ng kanilang kamahalan ang mga pamilya at naiwan ng mga sundalong Hapon noong World War II. Nakipagpulong din ang mag-asawa sa third-generation Filipino-Japanese descendants o ang mga batang ipinanganak on or before the Second World War. Mapapansin natin na simula pa nung natapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, yung Japan ay patuloy na nagpapahayag ng kanilang paghingi ng pag-unawa doon sa mga naganap ng digmaan at pinapahayag nila yung kanilang pakikidalamhati sa ating bansa dahil libo-libong Pilipino ang nasawi doon sa digmaan. Kaya nais nilang maunawaan ng mga Pilipino na nasa itaas ng kanilang kamalayan
yung pagkilala sa ginawang sakripisyo ng mga mamamayan at sundalong Pilipino at yung pagnanais na maghilom na yung mga sugat na iniwan ng hidwaan sa digmaan. Bukod pa sa kanilang commemoration activities, pinuntahan din nila Emperor Akihito at Empress Michiko ang isang Japanese language training center sa Taguig City na isa sa mga ipinagmamalaking pasilidad ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Dito, nakisalamuha ang imperial couple sa mga TESDA scholars na karamihan ay kandidatong maging nurse o caregivers sa Japan. If I may add another elements, the public awareness on the importance of the bilateral relations have been much heightened. People are reminded how close we are, not only in the economic or political matters, but also culturally. And this was a good reminder for all the people to look at the friendly relations between the two countries. Sa kasalukuyan, ang bansang Japan ang pinakamalaking trading partner at pinakamalaking source of investment ng Pilipinas. At bilang patunay sa kanilang pakikiisa sa pamahalaan sa pagtaguy ng kapayapaan sa Mindanao, binuo ng Japan ang Japan Bangsamoro Initiatives for Reconstruction and Development o JBIRD. At noong state visit ni Pangulong Benigno Aquino III sa Japan noong June 2015, itinaas ng mga Hapon ang antas ng inisyatibong ito na tinawag na JBIRD 2 para siguruhin ang economic autonomy sa Bangsamoro area. Isa sa mahalagang resulta ng kanilang pagdalaw, marami sa ating mga kababayan ay nasaksihan kung gaano kasinsero o katotoo o taimtim yung mga damdaming ipinapahiwatig ng kanilang mga kamahalan, mga damdamin patungo sa pagkakaibigan, kooperasyon, yung pagkilala nila sa malaking progreso na natamo na rin ng ating bansa at yung pagturing sa mga Pilipino bilang mga tunay na kaibigan ng mga mamamayan ng bansang Japan. Yung tinatawag nating people-to-people understanding. Sa aking palagay, yan ang pinakamahalagang aspeto na lalo pang lumawig at lumalim bunsod ng pagdalaw ng kanilang mga kamahalan. In terms of people-to-people exchanges, mayroong mahigit 200,000 Pilipino ang nanunuluyan ngayon sa Japan. Samantalang 19,000 Hapon naman ang naninirahan ngayon sa Pilipinas. Sa mga nakalipas na taon, patuloy na lumalaki ang dami ng pagdating ng mga Pilipino sa Japan. Sa huling tala ng Japanese Authority noong 2014, may mahigit 184,000 Filipino tourists ang nagpunta sa Japan, na bumubuo sa mahigit 70% na pagtaas mula 2013. Sa kabilang banda, mahigit 464,000 Japanese nationals naman ang dumating sa bansa noong 2014 o tinatayang 6.9% increase mula noong 2013. Sa kabuuan, magkasangga ang Pilipinas at Japan sa pagpapahalaga sa kalayaan at kaunlaran ng mga taong kanilang pinangangalagaan. It is a great honor for our people to host Your Majesties on your return to the Philippines. This visit comes at an auspicious time as we celebrate the 60th anniversary of our relations. And your presence today indeed emphasizes the depth of the friendship between our two nations. Japan has been a consistent, able, and trustworthy partner who has helped advance our people's progress. You have also been a staunch ally in advancing the rule of law in our region. For all this and many more, I, on behalf of my countrymen, say, Domo arigatou gozaimasu. Simula noon magpasa hanggang ngayon, patuloy na namamayagpag ang pagkakaisa ng bansang Pilipinas at Japan. Ang pagbisita ni Emperor Akihito at Empress Michiko sa ating bansa ay mananatiling buhay na ehemplo ng mapayapang pagkakaibigan ng mga Pilipino at ng mga Hapon.
Matapos ang pagtanggap na yan ni Pangulong Aquino sa bisita ng bansa, ang Pangulo naman ang mainit na sinalubong sa Estados Unidos ni Pangulong Barack Obama para sa kanyang partisipasyon sa US-ASEAN Summit. Kasama rin niya ang iba pang leader na miyembro ng Association of Southeast Asian Nations. Narito ang unang bahagi sa ating First Agenda. Sa kauna-unahang pagkakataon, ginanap sa Estados Unidos ang Special US-ASEAN Summit matapos imbitahan ni United States President Barack Obama, si Pangulong Benigno Aquino III at iba pang leader ng Association of Southeast Asian Nations matapos ang ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia noong nakaraang taon. February 15 nang dumating si Pangulong Aquino sa Palm Springs sa California. Nang hapon din yon, formal na sinimula ng pagpupulong na ginanap sa Sandilands Garden and Center sa City of Rancho Mirage. Sumentro ang meeting sa trade, economy at regional and maritime security kabilang ang isyu sa West Philippine Sea. Together we can continue to increase the trade and economic partnerships that create jobs and opportunity for our people. Here at this summit, we can advance our shared vision of a regional order where international rules and norms, including freedom of navigation, are upheld and where disputes are resolved through peaceful legal means. Sa ikalawang araw ng summit, nagkaroon ng joint statement ang leaders ng ASEAN at Amerika. Nakasaad sa Sandilands Declaration ang muling pagpapatibay sa key principles na magiging gabay sa kanilang kooperasyon. Una rito ang pagkakaroon ng mutual respect para sa sovereignty, territorial integrity, equality at political independence. Binigyang diin ng kahalagahan ng inclusive economic growth and development, ang pagkakaroon ng tiyak na oportunidad para sa lahat, ang pagsuporta sa ASEAN centrality, paglaban sa terorismo, violent extremism, trafficking in persons at drug trafficking, at sama-samang pagharap sa climate change. ASEAN has been elevated to a level that it's being considered a leader in a major player in international relations. Sa lahat ng aspeto ng pakikipag-ugnayan, gusto natin ang Pilipinas makinabang sa relasyon na ito at sa summit na ito. You know that at the end of last year, December 31, 2015, the ASEAN community was launched. And so therefore, we would like the United States of America to, especially the investors, to take advantage of the many opportunities being offered by the ASEAN economic community. As a member of ASEAN, the Philippines appreciates the significance of the summit in the development of a regional framework. It is our firm belief that the U.S. must continue to play a key role in ensuring the regional security architecture for the 21st century. This summit reaffirms the commitment of the U.S. to continue playing such a key role. Pagkatapos ng summit, nagtungo si Pangulong Aquino sa Los Angeles City para sa isang working visit. Abangan ang huling bahagi ng pagbisita ni Pangulong Aquino sa Amerika. Tutok lang at magbabalik agad ang report kay Boss. Salamat sa patuloy na pagsubaybay.
Mula sa Sunnyland, California para sa US-ASEAN Summit, sunod na nagtungo ang Pangulo para sa isang working visit sa Los Angeles, California. Dito siya nakipagkita sa ilang mga negosyante at syempre sa napakarami nating Pilipinong kababayan. Narito muli ang ating First Agenda Report. Mula sa kanyang matagumpay na pagdalo sa Special US-ASEAN Summit, nagtungo si Pangulong Benigno Aquino III sa Los Angeles, California para sa isang working visit. Sa naturang pagbisita, ilang business calls din ang tinanggap ng Pangulo upang hikayatin ng mas maraming foreign investors na magnegosyo sa Pilipinas. First meeting, I believe, will be with Mr. Andy Bird. He's the chairman of Walt Disney International. And I understand that they will be discussing the investment policies and the climate in the creative sector, particularly game development and animation. The President will also welcome an exchange of ideas how the Philippine government can continue to support and develop the industry. In the case of Western Digital, the President will be meeting with the CEO, Mr. Steve Milligan, and they will be discussing how they can expand the operations of Western Digital in the Philippines. The President will also explore with them the possibility of their setting up shared services in the Philippines. The third company is AECOM Enterprise Growth Solutions. He will be meeting with the group president, Mr. Michael Donnelly. And I think the President intends to find out from Ms. Donnelly how the government can help them in expanding the hiring and training of Filipino engineers, no? Because they're interested to expand their operations by partnering with private sector clients with respect to infrastructure development. Maliban sa pagpapalawig ng pamumuhunan sa Pilipinas, ilang okasyon din ang dinalohan ng Pangulo gaya ng pagtanggap sa imbitasyon ng Los Angeles World Affairs Council upang maging speaker sa kanilang pagtitipon. The first one will be an address at the World Affairs Council, which is one of the highly recognized platform for world leaders to address think tanks and persons of influence here in Los Angeles. So we anticipate that the message of the President there would be not only absorbed by the attendees, but also rebroadcasted and shared with other influential people across the Los Angeles spectrum. The World Affairs Council is a non-profit organization. Its membership pretty much are CEOs of big businesses that are based in and around Los Angeles. So pretty much they invite influential people who visit LA to address their board and their membership. Imagine that the summit in Sunnylands will attract 10 leaders from ASEAN and the Secretary General of ASEAN, and only the President has been invited to address LAWAC. So for me, that's very key in terms of the choice of LAWAC, of who among the 10 attendees or leaders attending the summit would generate the greatest attention and pretty much a lasting effect within the LA area. So for me, that's the opportunity, and I think LAWAC also has hosted other world leaders, including President Clinton, in terms of being their guest. So it's a prestigious organization here in Los Angeles. Sa kanyang talumpati, ibinahagi ng Pangulo kung ano ang mga naging tagumpay ng pamahalaan gaya ng pagsugpo sa korupsyon, mas maayos na pamamahala sa pananalapi at mga programang pang-edukasyon na layong maghanda sa kabataan para sa kinabukasan. Binanggit din ng Pangulo ang pagpapababa ng kahirapan sa bansa sa pamamagitan ng pansamantalang tulong mula sa pamahalaan.
Para naman sa mga pagsubok na kinakaharap ng magkakaibigang bansa, hinimok ng Pangulo ang lahat na tumulong at makibahagi sa mga hakbang kung paano higit na mapapanatili ang kapayapaan at mas produktibong pandaigdigang pakikipag-ugnayan. Allow me to give you a brief overview of what we have done to transform our nation. From day one, we identified and plugged leaks in every corner of the bureaucracy. We overhauled our budgeting process, pursuing zero-based budgeting. In just a few years' time, we have shed the title of Sick Man of Asia and have been referred to as Asia's bright spot, Asia's rising tiger, and Asia's new darling, amongst others. All this we have achieved through the initiative of our people, who have affirmed our collective belief in democratic principles. More than ever, nations must contribute everything they can to address communal challenges instead of entering into protracted debates over who should be doing what. Thus, countries the world over must continue working to find commonalities and harmonize efforts to give rise to a world order that allows people to live with peace, dignity, and contentment in their own homes. Make no mistake, this will never be easy, nor will it happen overnight. And I believe that we can confront any issue, no matter how huge. We can nurture a healthier and more productive global diplomatic landscape, and perhaps little by little we can give rise to a world where no one is left behind. A world of peace and prosperity that is felt by all, a world that we can proudly bequeath to future generations. Sa ikalawang araw ng working visit ni Pangulong Aquino, hindi niya pinalampas ang pagkakataong makasalamuha ang ilan sa mga Pilipinong naninirahan sa Amerika na sabik siyang makasama kahit sa maikling panahon. It's a good gesture from the President to visit Filipinos in LA. In fact, we're waiting for this kind of incident to happen. It's really good because we're part of the Philippines still. We are Filipinos. Although we're working in the United States, we're still Filipinos in heart and in spirit. Sinuklian naman ng Pangulo ang kanilang pagkasabik sa pamamagitan ng paglalahad ng mga programang ipinatupad ng pamahalaan upang makamit ng bansa ang investment grade status na tinatamasa nito sa kasalukuyan. Kabilang sa mga ito ang pagpapalawig ng PhilHealth program, conditional cash transfer at ang pagsugpo sa korupsyon sa bansa. Sa paggamit po ng pondo, sinisiguro naman natin na ang pera ng taong bayan mapupunta sa taong bayan lamang. Talaga pong pinangatawanan natin ang sinabi nating walang korap. Dahil natigil po at nabawasan na malaki ang pagwawaldas, ang layo na ng kakayahan ng gobyernong magbigay ng oportunidad sa ating mga kababayan. Halimbawa po, pag-usapan natin conditional cash transfer program o ang tinatawag nating Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps. Simple lang po ang pinakakonsepto nito. Bigyan ng ayuda ang mga pamilya, lalo na yung pinakamahihirap po nating kababayan. Meron pa tayong inandang mga silid paaralan para doon sa 2 taong idinagdag ng K-12 na ating pong bagong basic education cycle. Para pwede rin pong makipagsabayan, tinasa natin. Tayo, ang Pilipinas kasi, kung naalala niyo yung sinabi ko sa inyo noong araw, isa na lang sa 3 bansa sa buong mundo na may 10-year basic education cycle. Ngayon po, hindi tayo balik. No? Lumipat na tayo sa 12-year basic education cycle para mapagbigyan naman lahat ng kabataan natin na matuto, di ba? Hindi pinilit, parang inimbudo mo. No? Pero binigyan mo na sapat na pagkakataon para talagang mapag-aralan at yung, mali ho siguro sabihin, manamnam yung kanilang pinag-aralan, pero talagang magkaroon ng bisa sa kanila. Natamasa natin ang pinakamabilis. Politiko po, no? Pinakamabilis na 6-year economic growth mula noong dekada 70. At ang growth nga po natin, average po natin 6.2% GDP growth. Ngayon po, anong pinagkaiba? Investment grade na po tayo sa 3 major credit ratings agencies. Benepisyo po nito, pondong dating binabayad ng interest sa utang na itututok natin sa serbisyong panlipunan. Hindi rin pinalampas ng Pangulo ang pagkakataon na gawaran si Ambassador Jose Cuisia Jr. ng Order of Sikatuna na may ranggong Grand Cross dahil sa kanyang katangi-tanging pamumuno at pagpapalakas sa pagkakaibigang Estados Unidos at Pilipinas. Gayon din, kinilala ang kanyang inisyatiba sa pangungunan sa pagpapataas ng turismo, pangangalakal at pamumuhunan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Kung sa Filipino community meeting ay nagawad ng parangal ng Pangulo, siya naman ang pinarangalan na magtungo siya sa Loyola Marymount University. Bilang pagkilala sa kanyang integridad,
dedikasyon sa bansa at pagsasabuhay sa Jesuit education, ginawaran ng Honorary Doctor of Humane Letters degree si Pangulong Aquino ng Loyola Marymount University, na pinangunahan ng presidente nito na si Dr. Timothy Low Snyder. Ang LMU ang pinakamalaking Jesuit University sa timog kanlurang bahagi ng Amerika. Napakalaking karangalan nga pong maging kinatawan ng Pilipinas sa iba't ibang pagpupulong at ang idiin sa ating mga kausap ang panibagong sigla ng ating bansa at ng kahandaan natin makiambag sa paghubog ng isang mundong payapa, mapagmalasakit at tumatamasa ng malawakang kaunlaran. Sa taas noon nating pagharap sa kanila, damang-dama po natin ang respeto nila sa positibong transformasyong naabot natin sa pagtaak sa daang matuwid. Tunay nga po, napakasarap maging Pilipino sa panahon ito. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay. Nitong February 25 ay ating ginunita ang 30th anniversary of EDSA People Power. Tunghayan natin ang naging pagdiriwang sa 3 dekadang diwa ng EDSA dito sa Tatak Pinas. Ha? Elsa People Power? Ayun yung kay Cory! Ano ba? Ay, hindi ko po. Hindi. Yun yung date na natatag din yung Iglesia ni Cristo. Continent. As of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Nung panahon ng martial law, ay isang tao lamang ang nagdesisyon kung ano ang dapat mong panoorin sa telebisyon, kung ano ang dapat mong sabihin. Kasi kapag nagsabi ka ng hindi naaayon sa gusto niya, huhulihin ka na totorturin at maaari kang patayin. So isang tao lamang yung nagtatakda ng buhay mo. So yun yung isang malaking kaibahan ng martial law. And I went to prison twice. There is no such thing as a Bill of Rights. There's no such thing as human rights, okay? If you are caught, you're not even given a lawyer. You're not supposed to have a lawyer. They will just say, it's martial law. So, bakit ka pa humihingi ng lawyer? Yung pagdating nga namin doon, sabi ng mga tao, Sister, mag-grocery tayo. Parang nag-follow kami ng kung ano mga instruction sa mga tao doon ba. So nag-grocery kami, lahat kami. Tapos yung isang tangke naman, kasi yung isa naka-curve na, patungo na dito. Kami naman, dalawa Sister Terry, yung picture na yun na hinawakan kami mismo ng mga tao. Kaya sabi na, Sister, okay, alis kasi nandito pa yung mga tangke. Itong EDSA People Power Revolution, ito yung nagbalik ng mga karapatan natin na naaayon sa batas. No, yung tinatawag na due process, no, na karapatan ng bawat isa
No? Pangalawa, ito yung nagpakita sa mundo ng pinakamagagandang ugali ng mga Pilipino. Yung pagiging makadiyos, bayanihan, pagiging mapagmahal sa kapayapaan, pagmamalasakit, pagiging malikhain. No? Itong mga values na ito ay naipakita natin sa loob ng 4 na araw. No? Pangatlo, no? Yung people power din ang ginaya o naging modelo ng napakaraming mga mamamayan sa buong mundo para bawiin ng mapayapa yung kanilang mga karapatan, kalayaan at patalsikin yung kanilang mga repressive na mga rehimen. Tulad sa Eastern Europe, no? Yung pagbagsak ng Berlin Wall, no? Yung pag-dismantle sa Soviet Union. Sa South Korea, nagkaroon ng people power. Siyempre, nandyan yung hanggang ngayon, yung tinatawag na Arab Spring. Hindi nakakalimot. Iba ang natatandaan. Diba? Paano mo naman nasabi na sa maraming mga tao ngayon na sa Facebook makikita mo na yung dictatorship ang pinakamagandang nangyari sa Pilipinas, na yung people power ay isang malaking pagkakamali at lalo lang tayong nalugmok sa kahirapan. Ito yung mga naaalala ngayon ng mga tao. I go around to the different schools to talk about the experience of martial law. And I always ask them first, do you know Ferdinand Marcos? And they would say yes. Okay, so what do you know about Ferdinand Marcos? And they would say he's the best president. During his time, there was discipline and the economy progressed, etc. So I would say, okay, what you will hear from us today is the exact opposite. Siguro nagkulang kaming mga guro, nagkulang yung mga magulang na ituro kung ano yung nangyari nung people power revolution at nung martial law. Kasi parang tayong mga Pilipino, ayaw natin na nagdi-describe. Go research, talk with more people, read up. You as students, I said, because this is your role. And at the end of the day, when you have done your work and done your research, then you decide who is telling the truth. Are these people who is now in Facebook and who is singing Alleluia to the Marcos, are they the ones telling the truth? Or are we the ones who fought against such a dictatorship? Now, you decide, because that's the only way that you can make people think and make them really commit to something when they themselves have decided. Marami tayo activities geared towards the young. Isa dyan yung talakalayaan kung saan nag-uusap lang over coffee yung mga dumaan sa martial law at EDSA sa mga kabataang hindi pa pinapanganak ng mga panahon na yun. Lalo na yung mga millennials na aminado naman ng EDSA People Power Commission na manipis o konti lang yung kaalaman nila tungkol sa hindi lamang sa EDSA, kundi yung 14 na taon na dictatorship kaya nangyari yung EDSA. This event is called the Talakalayaan. It's a project of the EDSA People Power Commission. It's a dialogue type Talakalayaan, patterned after the World Cafe. And in a way, this is inviting the three very important, if you ask me, sectors in society today. And they actually are all about the youth. So it's about the young. We always believe in the youth and the capacity of the young to understand that we also need to understand the history of who we are as a people. I don't think the young will forget if only we're able to tell them, to allow them to appreciate what really happened. Meron din tayong, ngayon ginawa natin ito, yung book launch natin, yung 1201, ay isa siyang graphic novel. Pero itong graphic novel na to, pangatlo na to dun sa 3 librong nilabas ng EDSA People Power Commission simula pa noong 2013. At ito nga ngayon, yung graphic novel, kwento ng isang banda, magkakabarkada, na inabot ng curfew. Kung paano ba sila tumakas na para hindi sila mahuli. Sinuot namin ito para sa kanila, para sa curiosity nila, for them to find out more, and for them to really care about our history, dahil talaga namang maraming matututunan at maraming aral na mapupulot. At ito naman yung magagamit nila sa buhay nila ngayon. Maraming mga kwento ang hindi naikukwento at napatunayan natin to sa mga nagsalita kanina na yung sakit, yung pait ng panahon ng batas militar ay hindi madaling ikwento .
No? So pamamagitan ng 1201, sa pamamagitan ng comics na to, sana mas maging mabilis o mas maganda at mas flowing yung mga kwentong ganun, lalo na para sa mga kabataan. No? Sana mag-create ng curiosity sa mga kids ngayon. Yung book namin, and then nakita niyo yung book na interesado sila, they'll look for more stories and resources na regarding martial law. Alam ng komisyon na malaki yung trabaho na hinaharap sa paglalathala ng katotohanan. At syempre, ang gusto ng komisyon na ito yung simula. Alam natin na hindi naman ganun kalaki ang budget ng EDSA People Power Commission, pero umaasa ang komisyon na ito yung magiging simula ng mas malawakang usapan sa kung ano ba talaga yung nangyari noon. At sana nga gayahin pa ng iba. At sana kumalat nga lalo na sa mga kabataan. Tandaan natin na yung totoong people power, para mag-mature ito, kailangan dalhin natin doon sa tamang pagpili ng leader. Yung sama-sama na tamang pagkilatis at pagpili ng leader, no? Gamit ang tamang values at tamang attitude. Siyempre, kailangan tinitingnan natin na bahagi tayo ng bagong people power eh. Yung kapag iniisip natin na meron akong mga pangarap para sa sarili ko, pero gusto kong i-angkla ito dun sa serbisyo ko sa bayan. If an American is asked, sino ba ang mahal mo? What country do you love? The United States or the Philippines? The American would always say, America. Okay, if a Japanese is asked, what country do you love, Japan or the Philippines? A Japanese would say Japan. If a Filipino is asked, what country would you want or love, the Philippines or America? What's your response? The answer should be very quick and just say Philippines. It should be that quick because other countries quickly answer that question. We should have no doubt too about our own country. If we doubt it, we have a problem, a very big problem. Nobody else, you will not be loved in another country. You will be second citizens. So kailangan, you have to love this country and have to work hard for it. Para sa mga kabataan, say, do not forget. I would say remember. Because it is because of the past that we stand now in this present. And it is also because of the past that we can look toward the future with hope. I would say, do not lose hope. Love this country. This is the only one thing, this is only the one we got. And the best part is that we give our all for her. Sa mga kabataan ngayon, siguro mahalagang ipaalala sa kanila. Siguro lilinawin ko rin na itong ginagawa ng EDSA People Power Commission ay hindi kampanya para sa isang kandidato o laban sa isang kandidato. Ito isang kampanya para sa katotohanan. At bilang kabataan, siguro dapat nating aralin yung kasaysayan at alamin natin yung mga pagkakamali noon upang hindi na maulit muli. Sila na i-continue nila kasi yung ang ginagawa namin yung EDSA na yun, parang seeds lang yun. Yung parang nagtanim ka lang ng ganyan, kailangan mong fruits, mayroong makikita. Ito ang 1201, sinuot namin para sa mga kabataan. Ito'y tungkol sa panahon ng batas militar. Ito'y sana'y bukas ng isipan at mamulat kayo sa mga kwento ng mga panahon na yon. Ito'y sinulat ko kasama si Kajo Baldissimo. At sana'y maibigan nyo at sana'y ito'y magbukas ng mga pinto para sa inyo para malaman natin ang ating kasaysayan. Siyempre, dapat papatuloy para maging ginhawang buhay natin. Ito po yung pagkakataon na nagkaisa yung mga tao para dun sa hadikain yung maayos yung system ng lipunan. EDSA People Power gave doors for us to be able to choose or to have the freedom to identify or to choose our leaders, because these leaders are the one who will be our foundation.
sa kawahilaan. Isa lang ang ugat na ating pinagmulan. Tayo. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Para sa mga nakamiss nito at kung gusto nyo kaming mapanood muli, visit our website rtvm.gov.ph and our Facebook and Twitter accounts. Samahan nyo kami next month para sa updates ng iba't iba pang programa at pagkilos ng pamahalaan. Hanggang sa muli nating pagkikita, ako po si Carla Lizardo. Mabuhay Pilipinas!